Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti mga lingkod niyong Conrad, Julie at Baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tanghali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian, kasalo mo sa pananghalian. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. As usual, na-traffic na naman ang ating host at muntik na rin hindi makarating ang co-host. Masyado pong matraffic ngayon at anyway, tuloy-tuloy pa rin tayo. Ang maganda ay nandito na kami at alam ko darating pa rin yun. At maraming salamat sa Panginoon at kahit pa paano umuulan kaya natatraffic. Malaking bagay po yun na maging maayos naman yung ating panahon. At syempre, ito po ngayon ay Thursday. Impormasyong pangkalusugan na ano tawag dito? Pambabae. Sa mga kababaihan. Ito po ay dito po ay matututunan natin ang mga tungkol sa
pagbubuntis. At ang serye nga natin ngayon ay nailabas na. Naipanganak na po. Kaya yun ang ating tututukan ngayon. Yung mga postpartum changes or happenings. Yan. Kaya maraming salamat at hindi na kami magtatagal. Babati na kami. Babatiin ko na mga taga-North, South East, and West. and West corner daw. Anyway, maraming salamat at binabati ko rin ang lahat ng mga area leaders. Parang dalawa lang ang nandito. Ang area leader ng Pasay West, Sir RG Landicho. At sabi ko ba dalawa? Dalawa na si ano? Akala ko si John Silaico. Oo. Sa Manila West. Manila West. Hindi nga, Manila West yun, di ba? Tsaka nandito rin ang ng Southeast, South Border. Ano ba si ano? Siyempre ang South Family. Hello kayong lahat dyan at binabati ko na rin ang mga senior citizen. Parang kami na lang dito. Senior citizen. Anyway, nagagandahan lang ako sa mga prutas. Oo. Sana makakain din Sana kami. makatikim tayo mamaya. Oo. Anyway, pabatiin na natin yung ating magandang doktora, Eugene Mendoza. Ayan. Magandang tanghali na ba? Pananghalian. Pwede nang mananghalian eh. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Pagpasensyahan ninyo na po. Parehong maganda lang po ang nandito. Yung pinakagwapong host ay nasa lansangan pa. Naglalaro pa sa ulan. Naglalaro pa sa ulan daw. Pero maraming salamat pa rin sa Panginoon dahil pinarating niya kami dito. Sa totoo lang po ay kung yung panahon natin ay nagbabago, pati katawan ng tao, ay minsan nanghihina. Pero sa biyaya ng Panginoon, ay andito kami ni Sister Julie at maraming salamat sa ilang milyon na nanonood. 18. Naintindihan po namin dahil nasa area po yung mga karamihan po dyan. So, naniniwala din naman kami na mas kailangan pong mag-area po yung ating mga kapatiran. At yung mga nakikinig ay sana nga po ay meron po kayong matututunan o di kaya madagdagan ng inyong kaalaman patungkol po sa aming pag-uusapan po ngayon. Kaya sit back and relax. Pwede naman yung sabayang kumain kung kayo po ay gutom na. Pero kung nais nyo pong magtanong, mag-comment lang po kayo para alam po namin. Minsan hindi namin alam kung ano yung pangangailangan nyo po. Kung hindi man connected po sa ating pinag-uusapan at meron po kayo talagang importanteng malaman or meron po kayong hindi natanong sa mga previous discussions po, pwede pa rin po kayong mag-comment sa comment box para masagot po namin, para mabigyan po kayo ng karagtagang impormasyon. At kaya nga po, magandang umaga po ulit sa inyo pong lahat. Magandang umaga rin po sa mga natitirang kasamahan po natin dito. Mukhang naulanan din po sila. Sige, umpisa na tayo. Game na. Game na. Palakihan lamang po para mabasa natin. Ayan. Kaya lang sumobra ng laki sige, kakayanin natin to. Kung natapos na po yung ibang mga patungkol po pagkatapos po mga anak ng isang babae, ito na po yung mga pagkapanganak ay pwede pong mangyari or aasahan po natin itong mga nandito po ngayon. So babasahin ko lamang po, along with emotional changes, you will experience body changes after giving birth.
such as weight gain. 'Di ba? Napag-usapan na po natin yung mga emotional changes. Palagi natin naririnig sa mga preaching sa ating mahal ng pastor na huwag tayong maging emosyonal. Pero dito sa pagkakataong ito, hindi minsan mapaglabanan ng isang babae dahil sa biglang pagkawala yung mga mataas na hormones po sa katawan ng isang babae pagkatapos manganak. At yun po ay hindi na niya makontrol yung iba. Pero hindi po lahat po. Meron din pong nangingibabaw po yung kasiyahan ng isang nanay na nanganak na kahit ano pang nararamdaman niya yan na-overcome niya po kagad dahil sa unang-una kung ikaw ay mananampalataya ay doon mo ma-realize kung gaano kadakila ng Panginoon sa iyo. At wala ka ng ibang sasabihin kundi sasambitin kundi yung pasasalamat sa ginawa ng Panginoon sa iyo. Being a new mother, kung kayo ay nanganganay, kung kayo po ay nanganak na, ay talagang kakaibang experience ng isang babae na makapanganak ng isang buhay na bata na galing sa inyong dalawang mag-asawa. Kaya minsan, yung emotional changes na to, kaya ko inuulit, kung kayo po ay talagang preparado mula paglihi, siyempre nga po ay paulit-ulit na nang binabanggit sa atin na mas maganda yung nakapaghanda bago mabuntis. Kasi kung ano man ang mangyayari during pregnancy, lalong-lalo na po sa first trimester sa pinakamahirap dahil doon po yung paglilihi at nag-a-adjust pa rin yung katawan natin sa mga effect ng mga hormonal changes na to, ay kahit na ano pang mangyari during pregnancy, during labor, at pagkatapos po nito ay iba na po yung handa. Emotionally, alam nyo na po yung nababagsak bigla yung hormones nyo. So, kayang-kaya nyo po itong paglabanan. Wala po kayong ibang rason na hindi po magsaya dahil meron po kayong isang pinakamahalagang gift or biyaya na nanggaling sa Panginoon. Ito yung inyong bagong baby. Kaya kung meron pong emotional changes, meron din pong changes sa katawan ng isang babae. Kaya kagaya po ng weight gain. Bibihira po ang ng isang babae na during pregnancy, kailangan talagang mag-gain ng weight. Pero ang nagigain ng weight ay yung kanyang anak o yung kanyang baby. Pero kadalasan po, habang sinasabi namin na kailangan mag-gain siya ng weight, dahil that should be expected dahil lumalaki po yung baby nyo, dumadami po yung panubigan, yung inunan, at saka yung matres, kailangan magmamanifest po sa inyong timbang. Kaya lang po, minsan ay sa katuwaan ng isang nanay o di kaya sinasabihan siya kumain, ay talagang nag-enjoy din siyang kumain, ay sumasabay po na nag-increase ng weight yung baby, nag-increase din yung weight ng isang nanay. Kaya pagkatapos niyang manganak, ay yun nga, talagang meron pong excess weight na po ng isang nanay. Kaya kagaya nga po, weight loss doesn't happen overnight. So be patient. Lumiit na po, Sir John. So lumiit na, di ko na mabasa. Ayan. Yan. Weight loss doesn't happen overnight. So hindi mabilisan. So be patient. Be patient. Kailangan pong magtiyaga. Once your doctor says it's okay to exercise, begin with moderate activity, a few minutes a day, and gradually increase the length and intensity of your workouts. Go for a walk, swim, or join an aerobics class. Sabi nga, hindi basta-basta mawala yan. Kahit nga pagkapanganak nyo ay yung iba ay lalong minamanas. Bakit po nangyayari po ito? Nung buntis ako, hindi naman ako minanas. Bakit? Pagkatapos kong manganak, after few days after delivery, ay parang tumaba yung kanyang mga paa, lalo na sa paa.
lower extremities, hanggang sa tuhod ay nag-accumulate po ang tubig. Kasi nga po, nawala na po yung malaking matres na nag-impede or umiipit po yung daloy ng fluid sa ating katawan, kasama na yung blood vessels, kasama na yung dugo, kasama na rin yung lymph fluid. Ngayon, meron pong redistribution. At siyempre po, dahil sa gravitational pull, pagka matagal ka nakaupo, nakatayo, ay doon po pupunta. Pero eventually, mawawala po ito. Huwag kayong mag-alala, huwag magmadali. At ito po yung isang dahilan bakit nakapanganak na ako, bakit mabigat pa rin po ako. Dahil meron pang natira retained fluid sa inyong katawan. Pero another warning po, sabi ko nga po ay pwedeng mangyari po ito. Pagka ganyan na sobrang minamanas na po kayo, ay bumalik po kayo sa doktor. Dahil meron po tayong tinatawag na postpartum preeclampsia. Ibig sabihin, kahit nakapanganak na po kayo, ay pwede pa rin pong tumaas inyong blood pressure. At tinatawag po natin ito ng postpartum preeclampsia na kailangan i-manage po ito. Although, mas madali na pong i-manage pagkapanganak nyo po kasi wala na po yung baby na binibigyan natin ng halaga during pregnancy, bibigyan po kayo ng mga anti-hypertensive drugs na mas madali pong makapagpababa ng blood pressure kaysa nung buntis po kayo. Nangyari na po ito, huwag nyo pong, ay pag walang bahala po ito kasi pwede po rin po kayong ma-stroke. Marami po kong may mga kakilala na sabi niya ay hindi naman daw problema dahil nakapanganak na, asawa rin po ng doktor at na-stroke. At hindi na po nakarecover hanggang sa namatay na nga po yung asawa niya. Nurse din po yung asawa niya. Kaya, warning po nito, it may be normal pero pa-check nyo pa rin po yung inyong BP. Kasi kung tumataas mas mataas na yung BP nyo kaysa yung during labor at yung during pregnancy, baka may problema po kayo, kaya kailangan bumalik po kayo sa inyong doktor. So balik tayo dito sa pag-exercise. Hindi dahil sa gusto nyong mag-lose ng weight kagad, ay pwede na palang mag-exercise. Kailangan pa rin po yung dahan-dahan. Kaya tinawag dito na gradually increase. Ano yung ini-increase nyo? Length, tagal ng inyong pag-exercise. Pwede kayong mag-umpisa ng 15 minutes. Kasi dahil sa bigat nyo, at saka yung pinagdaanan yung pagle-labor, lalo kung normal delivery po kayo, ay kailangan mag-adjust po kayo. At intensity, ano ba yung dati nyong ginagawa? Mas mabigat, habang tumatagal ay patagal, at saka yung intensity ng inyong workouts. Sabi ko nga po, pwede po kayong go for a walk. Maybe, lakad mayaman, and then mas mabilis, kasi kailangan systematic yung exercise nyo. Hindi po exercise kahit lumalakad po kayo, upo, lakad, hindi po exercise yon. Kailangan straight na 30 minutes if needed, hanggang sa 1 oras. Kasi ang goal nyo po dito ay ma-burn nyo po yung calories at talagang ma-burn nyo po during the 30 to 1 hour exercise. Ito man ay brisk walking, swimming, or in aerobics class. Kaya lang po, siyempre na magpili tayo sa aerobics na to. Kasi sa ating mga kababaihan, pag nag-join kayo ng aerobics, anong isusuot natin? Kaya kung yung walk, mas madali na yon. Yung swimming, baka pagalitan ka pag nag-swimming ka, dinudugo ka pa, nakapalda ka. So, pipiliin natin, mas maganda pa rin yung brisk walking or yung jogging in place. Kung meron kayong treadmill dyan or yung stationary bike, mas maganda po yon. Kaya bakit? Anytime na mapagod kayo at hindi nyo pala kaya, andyan po kayo sa loob ng bahay nyo. You can have a rest anytime. Sabi ko nga po, hindi po nakukuha ito sa biglaan. Kahit sa mga sundalo hindi naman sila isinasabak bigla. Tinetrain talaga para mag-increase yung energy nila.
Hindi ka sinasabak sa giyera na walang yung training muna. Ganyan din sa buntis. Pag nagbuntis ka, nag-gain ka, huwag kang mangarap na mawala ka agad kinabukasan. Okay? Sige. Yan. Losing weight also involves eating healthy. Yon, paulit-ulit nating sinasabi ito. Eating healthy, balanced meals that include fruits, vegetables, and whole grains. Hindi porket nakapanganak ka na, magbe-breastfeed ako. Madali daw ako mag-lose ng weight pag nag-breastfeed ako. Mas marami pa rin naman yung pinapasok mong calories sa katawan mo kaysa yung nalulose mo, hindi ka maglo-lose ng weight. So, balanced diet that include fruits. Anong fruits? At saka vegetables and whole grains. Pag prutas po, syempre bagong panganak po kayo, kumain po kayo yung mga maraming fiber, kagaya ng yung oranges. Kasi meron po siyang pulp. Oranges, yung suha, dalandan, yung mga ganon, mataas po sa fiber. Kaya mas madali, maging bulky yung inyong poops, mas madali pong ilabas. At pag nasobrahan nyo rin po kasi, lalo ng mga matatamis na pagkain, kagaya ng mangga, matamis. Yung pineapple, mataas din ang fiber niya, pero may limit. Kahit yung oranges, ay grapes. Yung mansanas at peras po kasi nakapagpapatigas ng poops. Kaya piliin nyo pa rin po. Kaya mas maganda pa rin yung vegetables, leafy vegetables, kahit anong dahon yan. Mas maganda po yon. Kahit gaano kadami pa yung kakainin nyo, hindi po kayo magigain. Kasi hindi po ganun kataas yung calories na makukuha nyo sa vegetables. At siyempre, mas madali, hindi po siya nagtatagal sa ating system, lumalabas po siya kagad. Okay? Every new mother lose weight at a different pace. So don't compare your weight loss efforts to others. Nakakatawa nga po ito. Huwag mo ikumpara yung sarili mo. Bakit siya nag-lose ng weight? Meron po talagang payat. Hanggang sa mga nakpayat siya. Ang problema sa'yo, mataba ka na nga, lalo ka pang tumaba. So mas mahirap po talagang mag-lose ng weight. Yung iba po, it will take time. Kahit pa 1 taon yan. Hindi mo maibalik. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Yung determinasyon at discipline po, siyempre may goal ka. Pagka may goal ka at susundin mo, siyempre kasama na yon, determination and discipline, mangyayari yon. So breastfeeding can help you return to your pre-pregnancy weight faster because it increases your daily calorie burn. Tama to. Paulit-ulit nating sinasabi na pag nag-breastfeed ka, mas madali kang mag-lose ng weight dahil yung energy, yung kinain, ay napupunta po doon sa baby mong nag-breastfeed. Kaya lang, hindi po ito rason na napagod ka, nang manghina ka, ay kakain ka ng mas marami. Kaya mas madali kang pumayat pag nagbe-breastfeed ka kasi meron kang nalulus na extra calorie during breastfeeding. Kung ano yung normal na mong kinakain na, i-maintain mo yon, wag mong dagdagan. Wag mong sabihin na pwede na akong mag-ice cream ng 1 galon ngayon kasi nag-breastfeed po ako maghapon. Wala yon, hindi ka maglulus ng weight. Okay? Yan. Breast engorgement. Ito yung isang body changes na siguro alam nyo na po ito. Your breast will fill with milk a couple of days after birth. Yung bagong panganak, lalo kung hindi naman kayo matagal na nag-labor, ay sasabihin namin sa ospital, buong Pilipinas ay meron po tayong milk code na sinusunod. Hindi kami nag-advertise or nag-advocate ng milk formula, kundi yung breast milk talaga. Kaya bawal na magdala po ng chupon or anything like pacifier, chupon, milk formula sa pag kayo po ay pumunta sa ospital kasi i-confiscate talaga ng mga nurses yan. Dahil meron po tayong
breast milk law na dapat lahat ng mga anak, hospital man yan, lying in man yan, ay dapat magpasuso. So, ito ay minsan nagiging problema din kasi hindi naman kaagad lahat ng nanay na pagkapanganak ay meron na pong gatas. Yung una pong lumalabas ay yung colostrum na pagka nakolek nyo po yun, hindi siya puti, kundi parang kulay din ng ihi. Medyo straw-colored po siya. Kaya lang mas turbid po yung itsura. At kung tikman nyo po yun, mapait. Ako mismo tinikman ko para alam ko bakit minsan yung bata ay ayaw niya. Yung mga unang lumalabas ay hindi po kasing sarap yung gatas na lalabas sa isang mother mga 5 days after na nagpapasuso na siya. So yung bata, dahil sa gutom niya rin, kung wala kayong ibang ibibigay sa kanya, ay mapipilitan siyang supsupin po yun. Dahil kahit na wala pa siyang isip, gusto niyang ma-fulfill yung kanyang gutom. So isusupsup yan ng susupsup at pinaka-importante nga po yung colostrum na ibibigay nyo. And after that, syempre, dahil engorged po yung inyong breast, this is a normal process but the swelling or engorgement can be uncomfortable. Meron po yung mga maseselang mother na umayaw na pong magpasuso dahil sumasakit po yung kanyang breast. Kahit na anong explanation, ayaw niya nang magpasuso kasi masakit. In short, ayaw niya talagang magpasuso. Kumbaga, kahit na ano pang rason, engorgement, pwede naman pong uminom ng para sa kirot. So, engorgement improves with time. Hayaan nyo lang po na sumuso yung baby nyo. Dito, didiscuss sa mga sumusunod na to ease discomfort, apply a warm or cold compress to your breast. Pwede kayong maglagay noon para ma-relax yung, mas maganda nga yung warm para lalong lumaki yung mama reduction nyo, lalong lalabas po yung gatas para hindi po siya, kung minsan kasi dahil ayaw ng nanay, lalong tumitigas kasi napupuno na po yung mga ducts. So kailangan i-pump nyo para mas madali pong mawala yung pananakit. Yung sore nipples from breastfeeding usually disappear as your body adjusts. Yung baby kasi, syempre, maninibago yung nipples nyo. Kahit na wala pang ipin yung baby nyo, bagong newborn yan, sa kasusup-sup niya, pwedeng magsugat-sugat yung nipple nyo. Pero hindi pa rin po ito rason para itigil nyo. Kasi habang tumatagal, nag-adjust din po yung inyong katawan na yung sore nipple nyo ay hindi nyo na po papansinin. Pero you can take analgesic para hindi nyo masyadong ramdaman yung sakit. Pero kung if you are enjoying breastfeeding, you will ignore this, yung sore nipples na yan. Hindi naman ganun siya kasakit. Pagkatapos ng mag-breastfeed ang inyong baby, nandyan pa rin yung sore nipples, ay pwede nyo pong hugasan lamang po at i-dry nyo po. Wala na, kahit na hindi na kayo mag-apply ng kahit nito, sabi nito, use nipple cream to soothe cracking, hindi ko na mabasa yon. Yung cracking edges siguro ng nipples. Cracking and pain. Cracking and pain yon. So, ibig sabihin, magka-crack po yan. Siyempre, mas lalong sumasakit pag nag-dry up siya. So, pwede yung, bago kayo magpasuso ulit, pwede punasan nyo lang po. Water lang po para lumambot. Mas madali pong maano din yung baby nyo kaysa yung dry na siya. Pero, every after breastfeeding, kailangan nyong patuyuin yan. Huwag nyo pong ibalik ulit sa bra nyo. Kasi yung basa at mapunta sa bra nyo, pwede pong mag-invite ng bacterial infection po doon. Okay? Ma'am, paano yung meron ding mga inverted nipple? Yun po yung isang problema. Kaya po, during pregnancy po, ay talagang kino-convince na po namin yung mother. Kasi
alam ng mother kung inverted po yung nipple po niya. Pero once na nasak po ng baby yung nipple ay lumalabas po siya. Kailangan lamang po ng extra tiyaga kaysa dun sa nakalabas na po yung nipple. In fact, kung nakalabas na po yung nipple, pag nag-breastfeeding po kayo, lalo po siyang lumalaki. So wala pong problema. Pero yung mga inverted nipples ay hindi po pa rin po problema kasi kagamit po kayo ng breast pump para lumabas po siya. And then, isunod nyo po yung baby niya. Baby nyo po. Mag-a-adjust din po. Siyempre, merong konting adjustment. Mahirap po talaga dito. Pero, yung will nyo po na magpa-breastfeed, kailangan nyo talaga ma-convict, yung ma-convict kayo na magpa-breastfeed. Kaysa yung nakita nyo kagad, ay, inverted po yung nipple ko. Oh, yun na lamang po. Mas paturo kayo, kung nanganak po kayo sa lying-in, magagaling po yung mga midwife, magturo kung paano po kayo magpasuso. Ganon din po sa ospital, tuturuan po kayo ng mga nurses. Okay po? Ayan. Constipation. Yes. Constipation. Itong constipation, bakit po mahirap po dumumi pagkatapos ng mga anak? Lalo na po yung na-anesthesia. Nabigyan po ng anesthesia during labor, ay ito po yung isang problema po nila dahil hindi po, yung effect po ng anesthesia, minsan ay lalo pong bumabagal po yung peristalsis, nag-a-adjust din po yon. So, lalong naiimbak yung dumi. Kaya, ang gagawin nyo po ay kumain po kayo ng 8 high-fiber foods to stimulate bowel activity and drink plenty of water. Kasi, during labor, ubusan na po, siyempre, dehydrate kayo ng konti, tapos, ayaw nyo ring uminom right after delivery, nakakatulog po kayo, lalo po kayong naubusan ng tubig. So, iinom kayo ng maraming tubig, tapos kumain po kayo ng yung high fiber foods. Alam nyo na po kung ano mga yon. Tapos, kung hindi pa rin effective po ito, pwede nyong sabihin sa doktor, pwede kayong mag-suppository para mag-move yung matulungan po yung inyong pagdudumi. Ask your doctor about safe medications. Nakalagay po dito. Fiber can also relieve hemorrhoids as well as over-the-counter creams or sitting in a seats bath. Ito po yung isang problema sa mga may hemorrhoids or almoranas. Kasi during pregnancy, dahil sa iri kayo ng ire, parang bulaklak na po yan, as in, ang lalaki po yan. Pero huwag kayong mag-alala. Talagang right after delivery ay talagang para po silang lumobo. Dahil sa sobrang iri po ninyo. Pero huwag kayong mag-alala, habang kayo po ay nakaka-recover, kung liliit po yung matris nyo for a while, ganun din po yung mga hemorrhoids or almoranas po ninyo. At saka pagka after 6 weeks, mapapansin nyo na wala na po yon. Talagang iimpis po siya. Pero nakakatulong itong sitting in a seats bath. Ano ba ito? Yung magpakulo kayo ng tubig, lagay nyo sa urinolang plastic. Hindi po yung baka mas tumunog ay mapasok kayo. Yung pakulo nyo po ng tubig ay yung kakayanin nyo po, yung singaw. At huwag nyo pong pilitin. Ang palagi ko sinasabi, although wala po sa libro na aking napag-aralan, meron pong rason yung mga matatanda na magpakulo. Yung pakuluan nyo po yung tubig ng, dahon ng bayabas kasi meron po siyang antiseptic, anti-inflammatory effect. Mas madali pong humupa at meron pong antiseptic effect po yung bayabas na pinakuluan, yung dahon. Gawin nyo lang po ito at siyempre, meron po siyang amoy na hindi po lasang, amoy malansa. Kaya meron pong dahilan bakit sasabihin ng mga matatanda noon na maligo ka ng tubig na pinakuluan ng bayabas kasi buong katawan mo, namaga rin yan pati bibig mo, ilong mo namaga Pero refreshing din kasi. Yun. Kaya kung yun ang tinatanong sa akin, okay, go.
Drinking water helps ease problems with urinating after birth. Minsan, dahil po namaga po lahat yung puwerta, lalo kung normal delivery, mamamaga rin po yung puwerta dahil sa ka-IE na dadaanan po yon. Pagka kayo naman ay na-CS, ay nilalagyan po kayo ng sonda. Pinatatanggal po namin yan after 8 hours ang pinakamaaga. At yung pagpasok po ng sonda ay pwedeng mamaga yung inyong urethra, yung labasan ng ihi na pagka namaga, ayaw nyo pong umihi. So, uminom ng maraming tubig para, siyempre, mapipilitan kayong umihi pagka nakaipon na kayo ng tubig. Pero ito ay kasama na po pag nag-hot seats bath po kayo, pati yung urethra nyo po ay iimpis na rin po kasi may anti-inflammatory effect. If you experience incontinence, Kegel exercises can strengthen your pelvic muscles. Paulit-ulit na po natin, nababanggit po ito, wala pong nakakaalam kung ginagawa nyo po ito even 1,000 times in a day. Yung pinipilit yung isara, yung inyong puwet na parang feeling nyo po na natatai po kayo, gagawin nyo po ito para ma-strengthen yung pelvic floor nyo. Kung naging maga at loose during labor dahil sa kaiiri nyo, ibalik nyo po yung tone by doing Kegels exercises. At ito po ay nakakatulong lalo na po sa pag-ihi. Kasi kung paulit-ulit nyo pong ginagawa ito, napapansin nyo, gusto nyo nang umihi. Okay? Next po. Pelvic floor. Parang matapos natin agad to, Ma'am Julie. Pelvic floor changes. The area between your rectum and vagina is known as the perineum. Perineum, yung mga babae na imagine nyo po ito. Di ba 3 ang butas sa isang babae? Isang linya lang po yan. Pinakamataas, yung labasan ng ihi, urethra. Pangalawa, yung puwerta, kung saan yung lalabas yung baby or we call it vagina, and then rectum, labasan ng dumi. Pero may muscle in between po yon, yung vagina sa taas, rectum po sa baba. Hindi po pare-pareho yan sa isang babae. Meron pong malapad, meron din pong maiksi. So, pagka kayo po ay nanganganak, lalo na kung lalabas na po yung baby, halos hindi nyo po makita ito. Ninipis din po siya. So, it stretches and often tears during birth. Kung kayo po ay nanganganak po sa mga lying in, as far as I know, yung mga midwives po are not allowed to do episiotomy. Ano po yung episiotomy? Habang lumalabas po, yung nakikita na po yung ulo sa puwerta, ay ginugupit po. Hindi naggugupit kung hindi pa po lumalabas yung ulo. At least, laking santol na bilog na nakikita sa puwerta bago kami naggugupit. Ginugupit po ito para mas buluwag yung labasan ng baby at hindi po mapupunit. Kasi pag hindi namin po hiniwa ito, ay mapupunit. Pag napunit, pwedeng all around po yon. Ibig sabihin, sa taas, sa baba, sa gilid, ay mapupunit. Pero kung gumawa kami ng episiotomy na hiniwa, doon lang po. Kahit kukulangin ka ng pinunit, doon lang po yung mapupunit. Nakuha niyo po yon. So, gagawa po kami ng episiotomy para mas madaling lumabas yung ulo at hindi po mapupunit yung vagina. Yung labasan po ng bata. Pero as far as I know, sa mga lying in kasi, hindi sila naggaganyan. Perineal support ang tawag po nila. Pagka may punit, hindi na rin po nila tinatahi kasi hindi sila rin po nagtatahi. So, yun lamang po ang pinag-iba. So, kailangan, kung ano yung pinunit namin, as much as possible, ay ibabalik po namin yung itsura nung bago siya gupitin. Na hindi mo ma-expelling o hindi mo na ma-imagine yung anatomy niya pagkatapos panganak. Pero kailangang
ibalik nyo po. Ibalik po namin sa dati niyang itsura. Kaya yung foreshae na tinatawag po natin, kung saan po yung floor ng vagina ay dapat magkadikit, co-uptate sa tama. Yung muscle sa kabila, sa muscle sa kabila, ay dapat magkatapat po yon. Okay? You can help this area recover after your delivery by doing, again, Kegel exercises. Icing the area with cold packs wrapped in towels and sitting on a pillow. May times po na talagang sa sobrang laki ng baby, lalo na kung yung malalaki po yung ulo, ay talagang lumalalim po yung hiwa. Kaya may tinatawag po na first, second, third, fourth degree laceration. Pag fourth degree po na hihiwa or na pupunit na rin po yung rectum. Ay, ma-imagine nyo po yun? Magkadugtong na yung vagina at saka rectum. So, mahabang tahian po ito. Talagang parang nagtatahi ka sa loob ng isang maliit na butas na madilim. So, kahit naman anong mangyari niyan, ay nare-repair pa rin po ito. So, yung pagka nangyari po itong sinasabi ko po sa inyo na nagka-fourth degree laceration po kayo, ay syempre, mamamaga rin po yon. So, kahit uminom na kayo ng pain reliever, hindi po kayo basta-basta makakagilos dahil sa magang-maga po yon, marami pong tahi, syempre masakit. So, pwede po kayong maglagay ng cold packs doon. Syempre, wrap in a towel or sitting on a pillow. Kasi yung iba, hindi na po sila makaupo ng matagal dahil po sa kirot nung kanilang puwerta, dahil po sa dami ng tahi. Hindi naman po sinasadya po ito kasi may mga mother po na sasabihan po namin na sabayan niya pong umire pag umihilab at hindi bigla-bigla. Meron po talagang, dahil po siguro sa sakit, ay pipilitin niya pong umire na hindi pa po sa tamang oras, ay mas marami pong punit. Hindi lamang po sa puwerta, pati sa vaginal wall ay napupunit hanggang dun sa cervix. Kaya talagang madalas naming sasabihin na mas madali pong magtahi sa cesarean section kaysa yung normal delivery. Na ang biro namin ay dapat mas mataas ang singil namin sa normal delivery kaysa cesarean section dahil mahirap po talagang mag-repair para kang nandun sa loob ng tube na kailangan mong pagdudugtungin yung mga muscles po doon. Hindi naman basta-basta gawin mo yon dahil iiwasan mo yung urethra sa taas at saka yung rectum sa ilalim. Ganon po kahirap po yon. Okay? Na-irritate yung aking lalamunan. So, thank you po. Painom po muna sandali. Salamat po. Yung sweating. Hormonal changes can cause nighttime sweating after having a baby. Yung iba, hindi nila maintindihan kasi sobrang pagpapapawis. Kasi nga po, nawala po bigla yung estrogen, progesterone sa ating katawan. So ano yung effect po nito? Para pang nagka-hot flashes po ang isang babae. Kaya sobrang pagpapawis niya, lalo na po sa gabi. Yung iba, akala nila meron na pong ibang nangyayari sa kanila. Pero effect pa rin po ng hormones ito right after delivery kasi pagkatapos niyo pong mga nabawasan po at hindi lang bawas, drastic drop in the hormonal level yun po sa inyong katawan. Kaya yung ibang babae hindi basta-basta nakapag-adjust. Lalo na kung meron po silang medical problems po. So, yung pagpapapawis nyo sa gabi, siyempre, sabi dito, remove blankets from your bed to stay cool. Kaya lang po,
sa Pilipinas, di natin maalis. Hindi basta-basta natin masabi, remove blankets from your bed to stay cool. Paano kung hindi well ventilated? Iisa lang po yung pasukan ng hangin yung pinto. Wala namang pumintana. Wala pong exhaust fan. Mahirap pong sabihin po ito. Pero, as much as possible, ay pwede rin naman pong mas frequent yung paligo nyo po. Maligo po kayo ng maligam-gam pa rin. Hindi namin ina-advise yung malamig na paligo. Kasi alam nyo kung bakit kung maligam-gam na tubig, it can relax your muscles. Nagre-relax po yung muscles nyo po, nakaka-relieve po ng pain. Hindi lang po nakaka-relieve ng pain, meron din po siyang anti-inflammatory effect. Para kung warm water yung pinaligo nyo, mabawas pa kayo lalo ng tubig. Iihi po kayo kasi pati yung bladder nyo po. So, kung kayo po ay nakakaranas ng sweating, ay normal lang po yan. Pero, kung hindi po nawawala, kagaya po kanina, yung sabi ko, pwedeng mamaga o magmamanas po kayo, ay magpa-BP rin po kayo. Baka naman yung sweating nyo ay dahil tumataas po yung blood pressure po ninyo. So, madali lang naman pong magpa-BP. Marami na pong mga nakakaalam kung paano kumuha ng BP. Okay? O uterine pain. A shrinking uterus after giving birth can cause cramping. Di ba sabi ko po na yung ating matres ay parang kasing laki lang po lang ng peras pero lalaki po siya na parang isang timba. Kasi andun na po yung buong bata, yung inunan at saka tubig. Kaya magsishrink po siya. Habang kailangan po siyang mag-cramps, ano ba tawag dito? Humilab. Kailangan po niyang mag-contract o humilab para hindi po duguin ng isang nanay. Pag nag-relax po yan, ay parang gripo, duduguin po yan. So, kailangan siyang maghilab. Minsan, kailangan pong idaan po sa swero para maghilab po yung inyong matres. Yung ibang babae, hindi po nila ma-tolerate po itong uterine cramping na sila po ay umiiyak. Sasabihin pa nila, nakapanganak na kami, bakit parang humihilab na parang yung nagle-labor sila. Meron po talagang masiselan na pasyente, pero yung iba naman, sumasakit yung matris nila pero nakaka-tolerate po sila. So ito po yung dahilan bakit nagka-cramps or humihilab, nagko-contract yung matris nyo kahit na nakapanganak na po kayo. Isa pang nakakapagpa-contract ng inyong matris ay pag nagpapasuso po yung nanay. Kasi lumalabas po yung oxytocin para lumabas po yung gatas. Pero habang lumalabas po yung oxytocin, ay nagka-cramps din po yung inyong matres. Kaya mapapansin nyo, habang nagpapasuso kayo, nag-e-enjoy yung baby nyo, humihilab din yung inyong matres kasi may effect po yung paglabas ng oxytocin. Pero kung ito man ay nangyayari, mas mabilis pong bumalik sa dati niyang size. Kapag ang isang babae ay nagbe-breastfeed. Yun po yung advantage po nun. The pain subsides in a time. Ask your doctor about safe pain medications. Kasi po, yung medications, okay na po kasi nakapanganak na po kayo. Pwede kayong uminom ng celecoxib, mefenamic acid, and even paracetamol kung kayo po ay allergic po sa mefenamic and celecoxib po. Okay? Itong vaginal discharge. Yung vaginal discharge ay normal po, expected po ito kasi kung yung mga nanay na yung menstruation, meron pong nagme-mens po yan na talagang bumubulwak, gumagamit po sila ng diaper. Pero pagkapanganak nyo po, ay baka madoble po ito. Talagang lalabas at lalabas po yung dugo dahil yung pinanggalingan ng placenta at yung pinanggalingan ng placenta kasi yun yung magiging raw area pagka lumabas po yung baby nyo. Kasi nagpo-float lang naman po yung
baby. Kung malaki yung placenta, mas malaki po yung raw area. At habang lumiliit po yung matris nyo, ay naglalabas po ng mga discharges. Yung sinabing vaginal discharge po dito, hindi bleeding, kasi hindi naman ibig sabihin na dinudugo po kayo, kundi lumalabas po lahat ng mga natitira po doon sa loob. At it will take 2 to 4 weeks after giving birth. Pero yung iba, madaling nawala, pwedeng kahit 2 linggo ay wala na po talagang bleeding. This is how your body eliminates blood and tissue from your uterus. Wear sanitary napkins until the discharge stops. Itong minsan, sabi ko nga po, ay bumubulwak. So meron na po, hindi minsan kaya yung sanitary napkins. Meron tinatawag po na maternity napkins. Talagang mas malaki na po yon. At diaper po ang ibinibigay sa inyo. Adult diaper. Pero nakakatuwa, just recently po ay, akala ko sa mga adult lang po, yung mga debilitated patients, meron na kasing parang yung pampers na parang panty. Ay meron na rin pong maternity panty na ganon, na para pagka inilagay mo ay isang suotan lang. At mas madali din po siyang tanggalin, if ever. Meron na pong mga ganon. So, better yet, you use that. Di ko lang alam kung pricey siya. Pero mas, mas malinis. Kasi yung medyo messy. Messy po siya. So, mas maganda na gumamit po kayo ng malaki para hindi po mag-overflow hanggang sa bed po ninyo. Pero sabi ko nga po, warning again, pag vaginal discharge, normal lang po na lumalabas po yung blood and tissues from the uterus. Pero, pagka napansin niyo po na meron na pong ibang amoy, kahit na malansa or ibang amoy, balik po kayo sa doktor. Bakit? Baka meron pa kayong chorioamnionitis or endometritis. Infection po na pwedeng manggaling po sa loob ng matres, sa kwelyo ng matres, or dyan sa puwerta mismo. Punta po kayo kagad sa doktor para mabigyan po kayo ng karapatang gamot, lalo na antibiotic. Isa pang warning ay yung inyong tahe sa puwerta ay huwag po kayong maglalagay ng kung ano-ano kagaya ng alcohol. Hugasan nyo lamang po ng soap and water, patuyuin pong maigi, at bago ibalik nyo po yung inyong napkin. Kaya lang minsan, dahil sa lakas po ng bleeding nyo, halo-halo na po doon. So kailangan malinis po palagi para hindi po ito mag-cause ng infection. Again, pagka kayo po ay may tahe at nakita nyo pong may bumuka, balik po kaagad sa doktor din. Kasi pag bumuka yung isang tahe, tuloy-tuloy na po yung pagbuka at ibig sabihin, meron pong infection na pumapasok po doon. Please lang po, pag napansin nyo po ito, balik po kayo kaagad sa doktor na gumawa para i-repair niya po kaagad ito. Kasi pagka lumala po yun hanggang doon sa loob, at hindi po namin basta-basta isasara ito kung meron na pong bacterial infection. Walang kwenta o anumang tahe na gagawin dahil magre-rip off, true and true yung panahe dahil sa pamamaga at infection. Hindi po namin pwedeng isara ang infected wound. Hintayin po namin itong matuyo upang mawala po yung infection, saka natin i-repair. Ang hirap-hirap pong mag-repair. Kaya kung nakaranas po kayo nito, kahit isang tahi lang po ang bumubuka, kaagad pumunta kayo sa doktor para maagapan kung meron pong bacterial infection. Okay po? So, last na daw po yun. Tapos na. So, kung meron po kayong mga ibang katanungan po, may So far, wala naman. wala. Talagang binilisan na namin. So, meron pong natirang 28 million na nakinig. Sige po. Hanggang dito na lamang po tayo. At sabi ko nga po, kung sana nga po ay naging pagpapala po kami sa inyo. Maraming salamat po. At magandang umaga po ulit. Maraming salamat, Doc Eugene. At sa totoo lang,
na-remind na naman ako ng mga sakit. Sa lahat po nung diniscuss ngayon ay talaga naman yan ang naramdaman ko na mas masakit kesa doon sa nanganak. Oo, kasi almost 1 month ako nagdudusa dyan sa mga ano na yan. Kaya parang sabi ko nga, salamat kasi natapos na rin. Anyway, dito na lang tayo ha. Magkita-kita na tayo na lang bukas. Oo, sa Oo. another episode of Nawa ay nandito Impormasyong na ang ating Kalusugan. host sa bukas ano. Anyway, maraming salamat at wag muna kayong aalis. Dahil nandiyan na Ang The The Baptist Baptist Lunch. Napaiksi yung ating program ngayon. Dinire-diretso ko na eh. Oo, Sige. okay. See you on next Thursday po. Thank you po.